Kasi po alam natin, tayo rin, for example, hindi po tayo exempted that we are comforted easily right now through our gadgets to have time for relaxation, to browse, coming from work sometimes, coming from outside, buying this grocery, and pagbalik sa bahay, parelax muna. After work din sa bahay, ganyan. Sometimes din, tumatagal po tayo at nagiging way of escape din po natin sometimes, no? Yung mga relaxation natin, instead of doing the most important things, top priority tasks na meron po tayo. Ano nga po bang tawag sa baliwala ng gawain mo at the moment na kailangan mo nang gawin? Yan, buti alam po natin. In English, procrastination. Procrastination, I think, if I can define it, is like you are ought to do what you are ought to do. For example, in school, you have to complete a paper, pero kaya ko pa naman bukas yun, hindi ko muna gagawin. May kailangan kang linisin sa bahay, may kailangan kang ayusin, next week na yon, kaya pa naman namin ng walang ganitong supply, for example, Lahat po tayo ay guilty rin sa procrastination at tayo pong mga Pilipino, meron po tayong tinatawag na habit na bukas na lang. Anong tawag sa ganun? Alam nyo rin. Manana habit. Actually, ano po yun eh? Bagamat yun po ay may tawag sa ating mga Pinoy, pero ano po siya eh? Hindi magandang gawain nating mga Pinoy. Yung voters registration ay open pa, pero doon na ako sa mga last days magre-register. Yung mga deadline, doon na ako sa dulo. Parang nagigilty ako doon. Anyway, pinipili nating gawin ang mga hindi mahalagang bagay. For example, yung kanina, at pabayaan ang ating responsibilidad na gawin ang mga napaka-importanting bagay. Pero ang problema po nito, pagdating po sa responsibilidad natin sa pagtugon sa Diyos, yan na po, sa pagtugon sa Diyos, hindi din po tayo basta-basta tumutugon sa mga nais ng Diyos na ayusin sa ating mga sarili, sa mga aksyon na dapat nating gampanan, sa mga pagpapakumbaba na lagi tayong tinatawag ng Diyos, and much more for those people who are not simply believing the gospel. They're always saying, tsaka na yun. Kilala ko naman si Jesus eh. Tsaka na lang ako mananampalataya sa Kanya pag kailangan ko na talaga. The problem is, those small things that we do, not talking about response in faith, natatranslate po natin yon even in how we should respond to God immediately. Tama po ba si Paul? I think in his letters, meron po siyang sinabi, "Wake up, you sleeper. You slumber. Wake up from your slumber." Gumising ka sa kawalan mo ng sense of urgency to respond to the Lord. Especially as believers, don't live as if you're still in the world. Yun po yung katotohanan, Kaya po, kung meron mang kaparaanan ang Diyos sa tao para maistorbo at harapin ang realidad ng ating kondisyon sa Kanya, ano po kaya ang tingin nating kaparaanan ng Diyos para i-disturb ang ating mga sarili at tumugon ng tapat sa Kanya? What do you think? I think we all know that there's no other way for God to interrupt the lives of His people or to interrupt the lives of people than the proclamation of the gospel. Ang tanong po, pinansin mo na ba ang tawag ng Diyos na manumbalik sa Kanya sa tuwing pinapahayag sa iyo ang Ebanghelyo? Think about it. Some of us probably
Sunday by Sunday, or there are certain days that you are able to know the gospel, preached, posted, shared to you maybe directly by your parents, by your friends, by our Christian friends. Yet, still, tsaka na lang yun. Alam ko na yun. But actually, ang kaparaanan po ng Diyos ay talagang, alam niya, sino nga po yung, sorry, dami kong tanong, sa Bubble Gang, kilala niyo po yun, si Michael V. Meron siyang karakter doon na gagamba, kalimutan, gagambalain, parang ganun yung, ano niya, lagi siya nang gagambala. Kalimutan ko yung superhero character na yun. Gagamboy, ano? Gagamboy? So, hindi mo kung gagamboy. Basta parang nanggagambala siya. Kukulitin niya. The gospel also, especially in the text, is intentional in proclaiming it to the Gentile territory to disturb the condition of their souls. That's why there is mamaya may points tayong anuhin, there is that kind of different reactions. And that is expected. The point is, kailangan ma-proclaim yung gospel para tayo ay ma-shaken po talaga. Ang mensahe ng salita ng Diyos sa atin ngayong umaga, ito po hear this. The proclaimed gospel, not merely the gospel, although the gospel can also be the point, pero yung gospel that is being proclaimed brings disruption to all for two purposes. Parang tama ba yun? One stone na hinit, dalawa ang tinamaan, parang ganyan. So, the proclaimed gospel brings disruption to all, both for salvation and judgment. Ay, meron po pala dyan. The proclaimed gospel brings disruption to all men, let's say, both for the purpose of salvation, ikaw ay makat to the heart, makita mo yung kasalanan mo, makita mo yung pangangailangan mo sa Diyos, that's the purpose, mag-respond ka, manumbalik ka sa Diyos. But if you will reject the gospel, it is intended for you na marinig yun. Sadly, ang gusto ng Diyos para ma-harden yung hearts ng mga tao. Because it only shows na kapag ang mga tao na narinig yung gospel ay nag-reject sa gospel, it is actually a form of judgment. See, pinroclaim na yung gospel sa'yo, ayaw mo pa rin. Nangangahulugan na karapat-dapat kang makareceive ng judgment ng Diyos. In other words, we should not be disheartened kapag may negative reaction yung mga tao sa gospel. But not also be happy na sila ay nagre-reject. But we have to kumbaga masanay, to be familiar sa reality na kailangang maproklama yung gospel to such places, even that if they will reject it, so be it. Dahil gusto ng Diyos na, after all, sadly, ma-judge po talaga sila. This is not only new in the context of the new believers, sabihin, the newly growing churches outside Jerusalem, pero the prophets in the Old Testament are also being used by God to proclaim the word of God, for them to repent, but at the same time, to harden their hearts at makareceive talaga sila ng judgment. Sinasabi, for example, ni Isaiah or Jeremiah, that you should go to Babylon. Jeremiah, let's say. Pero yung mga kings, hindi nakikinig, hindi, dito yung safe place namin. No, you have to go there, or even it's a judgment, gusto ng Diyos protektahan kayo doon sa Babylon. But if you will stay here, you will die. The Babylonians will
Go here and occupy the land and everything will be destroyed. What do you want? Since they did not submit it to the word, believe in the word of the prophet, they are actually solidified in their hearts, hardened, and they were judged. I hope you get the idea. Para po sa mga bata, ito yung word, no? The message, the gospel saves and also condemns if they reject. Ibig sabihin, you are convicted indeed. Sinabi na yung way for salvation, ayaw mo pa rin, you are condemned. Okay, dalawang katotohanan sa teksto ang pinapahayag nito. Una, I called it the equal and opposite reaction. Ako lang din po ito sa commentary na nabasa ko and hiniram ko. Galing po kay Newton, the third law of motion. That for every action, there is what we call, there is an equal and opposite reaction. Kapag sinuntok mo, babalik din yun. Parang may ganong klaseng yung weight na nilagay mo, may effect din yun dun sa, parang ganun po yung na-observe ni Newton anyway. As we share the gospel, some will accept it, some will also reject it. Huwag po tayong ma-surprise. This is what we can see in these texts, verses 1 to 4. And then lastly, second, positive and negative confirmation. In verses 5 to 7, makikita po natin dyan na nagplot na naman ng karahasan yung mga grupo ng both Jews and Gentiles na hindi naniniwala sa Ebanghelyo, not only to throw them out of the city compared sa Pisidian Antioch, but to stone them. Patayin ang dating. So, makikita po natin mamaya kung sino talaga yung totoong may pinapahayag. Sino talaga yung may mensahe na totoo? Yung mga katuruan ng mga Hudyo? O yung katuruan ng mga disipulo ni Jesus? Kaninong mensahe yung nagsasabing totoo? Well, the positive confirmation ay yung talagang hindi gumagamit ng karahasan at nagpapatuloy sa pahayagan ng Ebanghelyo. The negative is hindi totoo yung mensahe nyo kasi dinadaan nyo sa dahas ang pagsunod sa tao. Yun po yung makikita natin dyan. Okay, for the kids, 2 words po ay effect. Again, there is an effect in the proclaimed gospel. And also, there is a proof kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo based sa reaction din ng mga tao. Responses. So una, let's begin sa equal and opposite reaction. Ayan po. So matapos ang persecution, right? Last Sunday we ended sa chapter 13 at sa dulo, nanggaling po sila Paul and Barnabas sa Pisidian Antioch at sila nga po ay nakaranas ng persecution. At sila po sinabi in verse 51, saan sila pumunta? They went to Iconium. Ito po yung text po natin ngayon. As we have read kanina, yung text, mapapansin po ninyo in verses 1 to 7, para po siyang shortened repeat story nung nangyari sa Pisidian Antioch. Ibig pong sabihin, nagproklama ng gospel sila Paul and Barnabas there in Pisidian Antioch. Ano pong nangyari? May mga naniwala, pero yung mga Jews, in-stir yung crowd. Yan. Yes, Luke is continuously exposing us to the reality of the ministry of the gospel. Yun po yung makikita nating hanggang sa dulo ng 14. Mapapansin po natin yan. And let's now read again verses 1 to 2. Saad po rito, now at Iconium, they entered together into the Jewish synagogue and spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brothers.
Ito po yung tinatawag na Phrygian Antioch kasi Phrygia parang malawak din pong territory. In particular sa Iconium, ito po yung Pisidian Antioch. Andito po yung Iconium. Bandang kanan sa baba. At ang distance po nun ay 90 miles. Malayo-layo rin po. And bilang Gentile territory, sinasabi nga panatili daw po sa Iconium yung Hellenistic culture. Ibig pong sabihin, Gentile people, not non-Jewish people, ang kanilang kultura ay highly influenced ng Greek culture. At even up to this time, ganun pa rin po yung kultura nila na panatili po kung saan may maunlad na trade, komersyo, at agrikultura. So key city pa rin po yung Iconium. Tumungo sila Paul at Barnabas sa Jewish synagogue at nangaral ng may katangi-tanging epekto. Ganito ko po yung pagkakadescribe ni Luke. Sinabi niya, they spoke in such a way, no, nagsalita daw po si Pablo ng patungkol sa ebanghelyo sa kaparaanan na na-persuade yung mga nakikinig, both Jews and Gentiles. At gaya ng naranasan nila sa Pisidian Antioch, ang mga Hudyo rin doon ay hindi tinatanggap, the Jews are not accepting the gospel, at sila po ay nagdulot din ng pagsira, pag-destroy ng kaisipan ng mga taga roon laban sa mga mananampalataya. What they did actually, sinisiraan naman ngayon yung mga believers, yung mga sila Paul and Barnabas, para yung mga nakikinig sa kanila ay lumaban. Alam niyo po yun, parang bini-brainwash so that yung mga taong nakatanggap ng ebanghelyo ay labanan sila Paul and Barnabas. Yan po yung ginawa ng mga Jews. Kaya po ang nangyari sa verse 3, tignan po natin, so they remained for a long time. They stayed for a long time, speaking boldly for the Lord. Ganda po, no? Hindi tayo alis dito kahit sinisira tayo, mananatili tayo. Sabi dito, speaking boldly for the Lord, who bore witness to the word of His grace, granting signs and wonders to be done by their hands. Pero si Lucas po rito, binibigyang punto patuloy na ang maling katuruan ay kailangan talagang labanan. Hindi po tayo, at least sa kanila po, hindi po pwede na may sumisira sa ebanghelyo at hahayaan lang po natin. Ayan po yung ginagawa nila dito na hindi sila basta aalis hanggat hindi nila napoprotektahan yung mga bagong mananampalataya. Tama, nakita ko po, sabi ni Herman Bavinck, the church's task is not only to preserve the truth, but to confess it boldly in the face of error and unbelief. Hope nakuha po ninyo yun. Yung tungkulin daw po ng isang iglesia o kaya kawan ay hindi lang basta mapreserba yung purong ebanghelyo, katotohanan nito, kundi patuloy na maihayag ito, masabi boldly sa gitna ng mga maling katuruan at kawalan ng pananampalataya. So hindi po pwede na parang hahayaan na lang po natin. Inaasahan po yan sa atin yan. Kahit sa kabila ng patotoo at pagselyo ng katotohanan ng ebanghelyo, sinabi po rito, nagpatuloy po sila Paul and Barnabas na natili, speaking boldly for the Lord, who bore witness to the word of His time, word of His grace. Sabi dito, granting signs and wonders. Big pong sabihin, ginamit ng Diyos yung mga mirakulo na magawa nila Paul and Barnabas para po maselyuhan na totoo yung ebanghelyo.
galing talaga sa Diyos. Hindi pwedeng gawa-gawa lang po nila. Pero, still, sa kabila ng validation na totoo yung gospel to the signs and wonders, in verse 4, but the people of the city were divided. Hindi pa rin po na-persuade, even na meron na pong proof yung gospel through the signs and wonders. The people of the city were divided. Some sided with the Jews and some with the apostles. The apostles here, sinasabi po, hindi yung capital A na yung 12, pero in a sense na messengers. So sila Paul and Barnabas po yung tinutukoy po rito. Pero ginamit ni Paul, ni Lucas, yung word na apostolos. So pamilyar naman tayo sa realidad na marami ang hindi tumutugon sa tawag na manampalataya kay Jesus. Right? Kailangan bigyan nating pansin ang inaasahang katatagan rin natin sa gawain ng Ebanghelyo. Ibig ko pong sabihin, ako po mismo, when I am called to teach the Word of God, Bible study, for example, meron na po akong expectation na yung mga tao roon will not easily believe. Mahahumble na lang ako na, ay, nagkamali pala ako, naniwala sila. Pero po, ang punto po rito sa teksto, pamilyar na tayo. Marami ang hindi naniniwala sa Ebanghelyo. Inaasahan kung maging matatag po tayo para makita po, maipamalas natin na hindi nagtitiwala kami sa Diyos, magpapatuloy kami sa kapahayagan nito. For them to respond in faith, sila ay maligtas, at the same time, i-proclaim sa kanila so that ma-prove na talagang sila ay ayaw manampalataya. Kailangan nating tanggapin na ang Diyos ay karapat-dapat na luwalhatiin patuloy sa hindi magandang tugon ng mga tao kahit na ipresenta natin ng tapat at kamangha-mangha ang Ebanghelyo. Ngunit, again, anuman po ang mangyari, gaya po nila Paul and Barnabas, protektahan natin ang purong kapahayagan ng Ebanghelyo in the midst of false teachings that poisons the minds of our community. Protektahan po natin yung katotohanan ng Ebanghelyo. At the same time, alagaan ang paglago ng mga nananampalataya sa katotohanan nito. Later on po, sila Paul and Barnabas, instead of escaping, going back to church sa Syrian Antioch, again, nanatili pa rin po sila, binalikan nila at binisita po nila yung kalagayan ng mga taong na sinisira sa pananampalataya. Okay, yan po yung una, the equal and opposite reaction, and pangalawa, positive and negative confirmation. Now sa dulo, in verses 5 to 7, basahin po natin. When an attempt was made by both Jews and Gentiles, binaliktad dito, no? With their rulers to mistreat them and to stone them, they learned of it and fled to Lystra and Derbe, cities of Lycaonia and to the surrounding country, and there they continued to preach the gospel. Sinasabi po rito na nagkaroon ng information sila Paul and Barnabas na sila po ay balak patayin, parusahan actually, ng pagbato hanggang mamatay. So when they learned it, sinabi po rito, sila po ay nagtungo na sa ibang mga lugar. Sinabi in particular sa Lystra, 18 miles in distance. Later on, actually, pupunta naman sila sa Derbe. Hindi po one time, dire-diretso lang po ito. Pinapakita lang po dito ni Lucas, dito sila nagtungo later on. And other surrounding countries, sinabi po rito. Ayan. Pero kung tutuusin,
Sino sa magkabilang panig ang tunay na may integridad sa kanilang mga sinasampalatayaan at pinaniniwalaan? Right? Again, the question is, okay, that's how you treat us. Sino ngayon sa atin ang talagang may integrity sa message na pinoproclaim natin? Yan, bagamat nananatili sa umpisa sila Paul and Barnabas, nanatili sa umpisa sila Paul at Barnabas sa Iconium para mapagtibay sa pananampalataya ang mga disipulo roon, yung mga bagong disipulo, ang kanilang pag-alis kinalaunan ay hindi kabawasan ng kanilang katapangan. Ibig pong sabihin, hindi sila umalis lang dahil natatakot sila sa pagbato sa kanila. Actually, gusto din nilang harapin yon, masasabi ko po. Kaya lang, yun po, yung pag-alis nila ay katulad ng ginawa nila na parang shinake yung dust sa feet. Which is again, pinagkakatiwala nila sa Diyos yung judgment sa mga taong ito. Ito ay kapahayagan ng integridad na ang mga nagnanais saktan si Paul at Barnabas ay refleksyon ng kawalang saysay sa kanilang isinusulong kumpara mismo kila Paul at Barnabas na nagpapatuloy, nagpipreach pa rin ang gospel at hindi nagpapatinag na maipahayag ang ebanghelyo sa lahat ng tao sa kabila ng lahat ng ito. They are not shaken by the persecution at no one can stop them. Mas mamamangha pa nga po tayo later on in the coming Sundays, iba po yung magpipreach ng mga text na to, pero it is exciting narrative sa first missionary journey ni Paul. Paano sila talaga na-commend ng church pagbalik nila? Pinakita po nila yung dedikasyon. Madadaanan natin kinalaunan na ang pinupunto ng takbo ng salaysay, the point of the narrative, sinabi po ni Lucas in particular in verse 24. Tignan po ninyo. Ay, 24 po ba? Parang mali yung nasulat ko dito. Pero, verse 22. Verse 22. May sinabi po si Lucas na description sa sinabi nila Paul and Barnabas. In verse 22, mapapansin niyo po niyan, sinabi that through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Through many trials, through many challenges in the ministry, through many hardships, we must enter the kingdom of God. Well, that is decreed by God, but the reality also is, kalaban po natin yung pwersa ng kasamaan. It's not easy na parang yung iba po, parang kung makapag-evangelize, expected a number of people will really respond. Pero sometimes they're just tricking the people. But later on, hindi talaga nagkaroon ng ganap na pagsuko ng buhay. So, through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Pinapahayag sa ating teksto na bagamat ang ilan sa atin bilang mga disipulo, hindi po lahat, yung iba po ay tinatawag ng Diyos na mag-suffer and even to be persecuted by going to hostile countries. Dahil sa pananampalataya, ito ay kapahayagan na ang pruweba ng pagkalahiti mo ng mensahe ng Ebanghelyo ay ang paninindigan natin dito. Ibig pong sabihin, we are willing to risk our lives in preaching the gospel because we know this message is true. Because we know this message saves. Kaya whatever it takes, yung iba po, may capacity to really risk their lives to go to tribes in the mountains, in islands, let's say, in hard places, to plant churches in hard places, because the gospel is true. If it is not true,
Walang saysay yung gagawin nga po natin. But since it is true, the proclamation of the gospel to all people sa kabila ng paghihirap ay kapahayagan na totoo ang ebanghelyo. Yung integridad nito. Alam po natin, ipinamalas ito mismo ni Jesus. Siya rin po, maraming nag-reject sa kanya. Even to the point na siya po ay gustong patayin, and they thought they were successful in that plot. Pero dinala nila si Jesus sa krus to achieve the salvation that God has planned for His people. Ibig sabihin, nagpasakop si Jesus sa kalooban ng Diyos. Pero hindi siya nagpatinag sa kapahayagan din ng katotohanan kung sino siya at sa kapensahe ng kaharian ng Diyos. And I love Hebrews 12 verse 2. There is that line describing Jesus, encouraging us, pero sinabi dito, di ba, fixing our eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. In verse 2 sinabi, who, for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and later on is seated, currently actually, seated at the right hand of the throne of God. Sinabi po sa Philippians that why He is worthy to be exalted because He humbled Himself. Hindi po rin ito kaiba sa atin that through many tribulations we must enter the kingdom of God. Yet ultimately it leads us to greater glory. Kaya bilang mga disipulo, nakasama tayo po, kasama po tayo sa pagsulong ng kaharian ng Diyos laban sa mundong nababalot ng sumpa ng kasalanan. Ang kapahayagan ng ebanghelyo, nakalakip ang pagdurusa dahil dito ay mas kaaya-ayang buhay kung sa dulo ng lahat ng ito ay ganap nating makukuha ang kaligtasan at tayo ay magiging kabahagi sa higit na kalwalhatian ng Diyos. That is the life that is worth living for. Huwag po tayo ma-surprise. Even right now, we are enduring such situation, but it's not about what we are experiencing right now and what we will experience more later on. But we're here to stand for the gospel. We're here to proclaim the gospel to where the Lord has placed us. And so be it, ano man yung magiging response ng mga tao. But we pray that the Lord will touch many lives in our city, and they will really turn their backs from sin and put their faith in Christ. Ito ang naging inspirasyon ni Jesus, yung sinasabing He endured the cross for the joy that was set before Him. Ito rin yung maging inspirasyon po natin for the joy that was set before us with Christ, in Christ later on. Ito ang naging inspirasyon ni Jesus, pati ang kanyang mga disipulo, these people, na siyang dapat patuloy na kasiyahan din natin anuman ang harapin natin sa buhay. Yan, dalawang katotohanan sa teksto ang pinapahayag muli ng mensahe nito sa atin. First is the equal and opposite reaction. And second, the positive and negative confirmation, o kaya effect and proof. Kung meron mang dapat ipaglaban at pahalagahan tayo, kung meron man tayong dapat ipaglaban at pahalagahan, bilang kawan ni Jesus, again, we all know, ito ang katotohanan ng Ebanghelyo. In our text and in the Bible, there's no other truth that is worth fighting for than the message of God through the prophets, later on to the apostles, to the teachers and elders, to the shepherds,
proclaiming one message about the truth of Jesus Christ. Dito nakasalalay ang pagkalehitimo ng ating pananampalataya at pagiging tunay ng mga disipulo. Nakasalalay sa pagpapahalaga natin nito. Pinahayag ng Diyos ang ganap niyang kalwalhatian sa mensahe nito kung saan ang tunay na pag-asa natin sa buhay again ay matatagpuan lamang kay Hesukristo. Ang Diyos ang may akda ng iyong buhay. Think about this. Let's revisit the gospel again. Ang Diyos ang may akda ng iyong buhay at siyang pinakasaysay ng buong buhay mo. Kung bakit ka nabubuhay. You have to realize your chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. But in our fallenness, nawala po yung saysay na yun. Sa perpektong kabanalan ng Diyos, tayong mga tao bilang mga makasalanan ay hindi makaaabot sa kanyang perpektong pamantayan. Hindi mo kayang mamuhay ng matuwid if you think you can live perfectly before God. You do not need any forgiveness. Kaya'y hindi mo kayang maisaayos ang iyong buhay if it is in chaos right now. Hindi mo kayang maiayos ito dahil ang ating mga puso ay nabibihag ng matinding korupsyon na may pansariling kagustuhan. That's the condition of your heart. It is corrupted. And gusto mo ikaw ang maging Diyos. The Word of God makes no sense. Kasi dinidiktahan ka ng Word of God and ayaw mo yun. The problem is, the Bible even reveals to us that our hearts are corrupted, totally depraved, incapable of saving ourselves. Hindi mo basta kailangan lang ng kapatawaran. As if may ginawa kang kasalanan, pinatawad ka ng Diyos, okay na ako uli. Kailangan mo ng kaligtasan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo na siyang tunay na naghandog ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos. At ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magiging isa sa Kanya. Like God wants to be one with you, na siyang magpapanumbalik at mag-uugnay ng ganap sa atin sa Diyos. There's no other Savior and Lord who can bring us back to God. Sa pagsuko mo ng iyong buhay kay Jesus, if you want to surrender your life to Jesus, that actually tells also, or probably it also portrays na ikaw ay nagsumasampalataya kay Jesus. Sa kasapatan ng kanyang kabayaran sa krus at sa mismong dugo na tanging naglilinis sa ating mga kasalanan, you're believing in the work of Christ. You're believing in the precious blood of Christ that can cleanse you in your sins. At ang kanyang tanging buhay ang siyang tunay na matuwid sa Diyos. You are putting your faith in the righteousness of Christ and no longer your righteousness. That's the picture of surrendering your life to Jesus. Ang iyong pagpapasakop sa paghahari ng Diyos ay ekspresyon rin ng iyong kasiyahan. It's not like simply dying to yourself, but pursuing the true life. Ang iyong pagpapasakop sa paghahari ng Diyos ay ekspresyon din ng iyong kasiyahan na malayang mamuhay na ng kaaya-aya sa Kanya kung saan ikaw ay tumatalikod na rin sa makasalanang buhay. Ayaw mo na yun. Ang ganda pakinggan, tama po ba? Well, but some will still say, not good enough for me. Not impressive, actually. Thank you. Kung ikaw ay mananatiling nagtitiwala sa iyong sarili
at magpapatuloy sa pagtalikod sa Diyos, ang aking panalangin sa iyo ay hindi ka nawa kabilang sa mga taong nilaanan ng hukom ng Diyos. That's why we're still preaching the gospel. That maybe right now you will consider it if for a long time you're rejecting it. Because ayaw namin na ikaw ay mapabilang sa mga tao na gustong sirain ng Diyos. Kaya hayaan mong patuloy kang makumpronta ng Ebanghelyo at pakinggan mo yung tawag ng Diyos. Hayaan mong ma-disturb ka lagi ng gospel. Hayaan mong ma-shaken ka lagi. Tanging ang Diyos ang tunay na nagmamahal sa iyo. This is not sugar-coated at tapat na mananatili sa iyo. Naway mapagtibay sa atin ang mensahe ng salita ng Diyos sa atin sa umagang ito. The proclaimed gospel brings disruption to all, both for salvation and judgment. Nagsasabi ring, the gospel saves and also condemns. Let us pray, and right after our prayer, we will proceed to the Lord's Supper, and there we will sing the response song. Sige, tayo po'y manalangin.